Kasama na natin, nasa linya na po ang presidente ng Philippine Egg Board Association. Tungkol pa rin po dito sa epekto ng matinding init dito sa ating Hmm. mga egg producer. Sir Francis, magandang umaga po. Magandang umaga, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa. Oo, nasa mga balita po ngayon ay malinaw daw na ramdam yung epekto ng matinding init po ngayon. Bumaba daw ang produksyon ng halos 20%. Gaano po kalawak ang epekto nito hindi lang po sa Pangasinan maging sa iba pong mga lugar na kasapi po ng inyong grupo? Ang epekto po ng init ngayon hindi pa po ganoon kalawak, 'no. Hindi pa po lahat ng probinsya natin ay sobrang init, 'no. Papasok pa lang po ang ating summer season. Mm. And also, masasabi po natin yung epekto po nito sa ating lakaran ng table eggs ay contributed ng iba pang mga kadahilanan, hindi lang po itong pagpasok ng tag-init. Dali Oo. lang, medyo nagsabi ho kayo dun. Sir, ulit lang po, Sir Francis. Yes, yung summer season ay nagsisimula pa lang. Mm. Hindi pa po ganoon katindi ang epekto ng init sa ating mga alagang manok. Ito pong current na pagtaas sa presyuhan ng itlog ay epekto po ng iba pa ring mga kadahilanan. Okay, go ahead, sir. Go ahead po. Mm. Yes po, Ang sir. mga Yes, sir. Ang mga iba pong dahilan dito ay number one, for the longest time po kasi ang Cebu sarado po 'yan sa sa agrikultura, produktong agrikultura outside of Cebu. Pero recently nagbukas po sila. So nakapag-angkat po sila ng mga table eggs galing po ng Batangas. So meron pong mga nawalan ng allocation na mga traders dito po sa Batangas dahil na-divert po papuntang Cebu sa mas mataas na presyo. Pangalawa po, malaki po ang itinaas sa karning baboy dahil sa ASF. Ngayon, nag-shift po ang consumer sa karning manok. Ito pong first quarter of this year, malaki rin po ang itinaas sa karning manok. So meron pong nag-shift din po papuntang table eggs para sa alternative source of protein. Pangatlo po, ito pong alam naman po natin itong nalalapit na eleksyon, marami na pong nagsimula ng mga informal campaign gatherings, no. Mm. Malaki po yung mga pakain at yung mga handaan na nagsimula na, no. Malaki po yung dagdag na consumption nito sa itlog. Ito po pang-apat, ito po yung nabanggit nyo, nagsisimula na rin po itong sobrang init, 'no. Pero hindi pa po ganoon kalakas ang tama nito. Yung panglima po, 'no, meron po tayong reported na mga, ang tawag natin dito, reoccurring mga diseases, specifically ILT. Ito pong ILT ay isang respiratory disease ng mga manok. Although hindi po ito kasing bagsik ng bird flu, pero ito rin ay nakabawas din sa produksyon ng itlog. So ito pong mga nabanggit kong kadahilanan, ito po ay mayroong cumulative effect kung bakit nga po tumaas ang presyo ng itlog ngayon at nandito po tayo sa current na situation. Oo. Sa kasalukuyang datos, sinasabi po dito, yung farm gate price daw ngayon for small eggs, 2,400 per box. Sa medium daw po, 2,600. Sa large, 2,800. Ito pong trend na to ngayon na nangyayari and yung mga factors na binanggit nyo, hindi lang yung sa init dahil hindi pa masyadong nararamdaman. Kailan po most probably mararamdaman yung mas pagtaas pa ng presyo? So itong farm gate price na nararanasan natin, sakto pa po ito sa ngayon? Siguro maganda rin siya, i-identify natin yung farm gate price sa per piece para mas mandali maintindihan. Tama po kayo, Sir Ted. Ang ginagamit po naming benchmarking sa egg sizes is yung medium. Marami po kasi yung egg sizes, no. Ang monitoring po natin sa farm gate prices ng medium ay naglalaro po sa 6.50 hanggang 7 pesos. Yan po yung farm gate price. Yung nabanggit nyo po na presyo kanina, Mhm. sa computation ko po naglalaro po yan ng mahigit 7 pesos na eh. So Mm. yan po ay nasa higher bracket. Mhm. Meron po kasi tayong variation ng mga presyo, depende po sa lugar.
No, depende rin po sa laki ng operation ng farm at sa dami ng itlog na kanilang binebenta. Mm. Pero yung nabanggit nyo pong presyo ay nasa high side po 'yan, ano, mataas po 'yan. At yung nabanggit nyo po kanina na 20% na less kabawasan sa produksyon, masyado pong malaki 'yon. Ang aming expectations, no, so pag tuwing summer, usually mga ano lang po 'yan, 3 to 5% less sa production. Mhm. Okay. Okay, So, sige. tumaas ang presyo, nabawasan po ang produksyon. Ngayon po, hindi pa nararamdaman sa buong Pilipinas. Saan po exactly yung area na mas ramdam natin itong paghina po ng produksyon ng itlog at yung pagtaas po ng farm gate price? Yung current po na pagtaas po ng presyuhan, ano po 'yan, all over Luzon. Kasi ito naman po 'yan, madali na po ang ating pagbiyahe-biyahe. So nararamdaman po natin 'yan sa buong Luzon. Ngayon po, ito pong kung ang tanong niyo po specific sa init, 'no, paparating pa po lang po tayo sa summer, 'no. Pupuwede pong sumabay ang na naman yung El Nino. Pero bigyan ko lang po kayo ng idea, last year po kasi ganito rin, sobrang init din po last year. Pero nung summer season po, bagsak po ang presyo ng itlog. Hindi po ibig sabihin sobrang init ay tumataas ang presyo ng itlog. Hindi po ibig sabihin sobrang init ay malaki po ang ibinababa, no, sa Production. performance ng ating mga manok, no. Ngayon lang po ito, hindi po ito permanent, temporary lang po ito because of yung mga dahilan na nabanggit natin kanina, nagsama-sama po sila. Wala po tayong masasabing single reason o masasabi nating sobrang init dahil ganito ang naging kakulangan o pagtaas ng demand, no. Kasi pag sinabi nating sobrang init, ibig sabihin next year ganun ulit ang mangyayari. Hindi po outright ganun ang sitwasyon. Sir, para ho mas ano ho, no, para maging klaro, no. Sa ngayon po mismo sa DA, ang kanilang bantay presyo, ipagpalagay na nga po natin dito po sa medium ha. Opo, na presyuhan. Ang binabanggit nila dito, 8 pesos ang prevailing, no, per piece. Pinakamataas daw 9, average po 8.22. Sa presyong ito sa Metro Manila po ito. Ano po ang inyong basa dito? Ito ho ba'y makatarungan para po sa inyo ng mga producers? Yung monitoring po ng Department of Agriculture, yung 8 ngayon, napakamura po niyan, Sir Ted, no. Ang nangyayari po kasi sa monitoring nila, selected lang, no, specific na mga Palengke. na palengke. Hindi ko po alam kung saan pong palengke 'yan. Ang monitoring po natin ngayon is nasa 9 pesos to 11 pesos na po, no, sa wet market sa buong Pilipinas, no. Kasi may price range po 'yan, Sir Ted. Hindi naman po isa lang ang presyo niyan dahil nga po sa nabanggit natin, depende po sa lugar. Pero umaabot na po sa 12 pesos 'yan sa ano, grocery, no. Ngayon, Sir Ted, idagdag ko lang din po, ano, ito pong pagtaas ng presyo namin sa farm gate price, nagsimula po 'yan sa mababang presyo, no. Ang pinakamababa pong presyo ng medium sa farm na itala itong January, February ay umabot po hanggang 5 piso lang. So nung nag-5 piso po 'yan sa farm gate price, ang presyo po ng retail hindi naman po nagbago. So 'yang pong retail na 'yan, ano po 'yan, continuous po 'yan. Yung mga nagrereklamo po na mga ano, siguro yung mga retailer, nabawasan po siguro yung kita nila. Yun po yung tinatawag natin na disconnect sa pricing, no. Na sana pagka bumaba po sa farm gate price, sana po nararamdaman ng consumer. Kaya lang po sa retail, hindi na po kasi masyadong gumagalaw 'yan. Opo, yun nga po, no, kasi well, kanya-kanya ho naman tayo, di ba, na pinagbibilhan po ng itlog, ano? Pero yun nga, ang katotohanan kaninyo, ito pong sa DA na bantay presyo, hindi ito 8 pesos lamang, no? At ang average ba lalabas dito sa Metro Manila, maaaring sabihin natin sa medium lang po na laki ay nasa 9 pesos, ganun po ba? Tama po kayo sa 9, no. Pero Sir Ted, no, ulitin ko po, hindi ko po sinasabing hindi totoo yung 8. Ang sinasabi ko lang po ay hindi po gano'n ka-accurate. Kasi kung may 8, may 9, may 10, Opo. hanggang 11 to 12 pesos sa grocery, meron na pong Okay. nagbebenta ng medium Opo. size egg.
Opo, pero sir, hindi na ho, ito bang presyong ito, hindi na ito babalik sa dati, nasa isa-is ang presyo. Pinakamahal na po yung 7 pesos. Ito na ho ba talaga yun? Talagang ito ho ay papanik at papanik pa ito, hindi na ho ito bababa pa? Sa dati po, di ba? Dati-rati po, 7 lang ito eh. Katulad nga po nung nabanggit ko nung January, February, Sir Ted, ang farm gate price lang po nasa 5 piso. Mhm. Nasa 5 piso lang po ito last month, no? O 2 months ago. Pero ang retail hindi naman po bumaba. Mm. So pwede ang presyo po ng itlog bumababa po 'yan, tumataas po 'yan. Mm. So this year pinakamababa po 5 piso. Last year ang pinakamababa siguro nasa mga 4.50 no last year. Pero ang retail po natin kasi hindi sumusunod kadalasan doon sa pagbaba ng presyo. Hindi lang po ito sa itlog nangyayari, pati po sa iba pong produktong agrikultura. No? Pag bumaba sa farm, hindi po nagre-reflect sa retail. Oo. Maganda po kasi magawan ng paraan ng gobyerno na mag-reflect din po ito sa retail para makarating din po sa consumer. Paano yan? Paano kung lagyan kayo ng maximum suggested retail price din? Well, yung retail price, ang apektado po dito ay yung mga retailer. Hindi naman po kaming mga farm producers. Opo, opo. Pero kung sakasakali bang pag-isipan din, kasi sabi nga po ninyo, hindi pa rin po maramdaman, opo, noong consumer, yung binabanggit po ninyo, na minsan napakababa sa farm gate na naman. So, anong inyong kaisipan doon kung pag-isipan din na naman ng DA eventually, lagyan nga natin to ng maximum suggested retail price? Well, kami po, number one, ang first step po dito, iayos po muna natin yung monitoring natin sa retail price. Kasi katulad nito sa Department of Agriculture, sa kanilang monitoring, 8 pesos lang. Pero ang reality po talaga, umaabot na ng 11 pesos. So yun po siguro kailangan i-align muna nila yan. Tanggapin nila na meron na nga po sobrang taas na presyo sa retail. Okay. Kasi kung 8 pesos lang ang ating susundin, Sir Ted, tingin ko reasonable yun. Ibig sabihin wala tayong problema kung 8 pesos lang ang tinda sa retail sa buong Pilipinas. Okay. So, number 2, ang ating association po, lagi naman po tayong supportive sa gobyerno. No? So kung magpapatupad man sila ng suggested retail price, kami po, okay lang po kami doon. Kasi ang magiging basis naman po ng suggested retail price, syempre manggagaling pa rin yan sa monitoring natin sa mga farm gate prices. So kami po, as farm producers, kami po very optimistic po kami sa mga proyekto ng gobyerno, lalo na kung ito po talaga ay para sa taong bayan. Sige po. So sa panghuli po, wala tayong problemahin sa supply ngayon pong tag-init? Ngayon pong supply, Sir Ted, ang monitoring po natin, ang projection din po ng Department of Agriculture, pati ng BAI, no, mas mataas po ang expected natin na egg production this year kumpara last year. Mas mataas po ito ng 15% kumpara last year. Okay. Nagkataon lang, Sir Ted, na yun nga yung nabanggit natin na nagkasabay-sabay yung itong mga ilang kadahilanan kung bakit po naramdaman natin itong pagtaas ng presyo ng itlog. Opo. Kasi po mas mahirap kung meron kang talagang problema sa supply, sir. Tama po yun. Wala po tayong problema sa supply. At tingin ko, anytime po, bababa na naman po itong presyo ng itlog na ito. No? Makalipas lang po itong mataas na demand, itong sabay-sabay at malaki ang kainan para sa eleksyon, tingin ko, bababa na naman itong presyo ng itlog na ito. Opo. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, Ginoong Francis Uyehara. Salamat, sir. Thank you very much, Sir Ted at DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig. Mabuhay ang inyong hanay. Thank you. Para po sa panigyan ng mga egg producers sa Pilipinas.